Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung paano kaya binabalanse ng gobyerno, alam mo na yung pagpapatayo ng kalsada, mga tulay, para sa kaunlaran, laban naman sa karapatan mo bilang may-ari ng lupa? Gaano nga ba dapat kamahal ang bayad kapag kinuha ng estado yung property mo para sa isang public project? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Sisiyasatin natin ang isang kaso sa Korte Suprema. Tungkol ito sa expropriation or expropriation. Ang layunin natin, maintindihan ano ba talaga yung just compensation, yung tamang kabayaran. Base ito sa desisyon sa kasong Republic of the Philippines laban kina spouses Lorenzano, Juan Darlucio at Cosme Darlucio. GR number 227960 at nilabas ito noong July 24, 2019. So medyo recent pa rin. Paano ba ito nagsimula? Well, 2007 pa lang. Kinailangan ng DPWH, yung Department of Public Works and Highways, ng isang parte ng lupa sa Valenzuela City. Malaki-laki rin, 413 square meters mula sa 527 square meters na lote. Para ito sa C5 Northern Link Road Project. Yung unang alok ng gobyerno, based sa zonal value, 3,450 per square meter. Oo, P3,450. At mahalagang tandaan, may kapangyarihan talaga ang gobyerno na kumuha ng private property para sa public use. Yan yung tinatawag na power of eminent domain, di ba? Pero hindi ito basta-basta lang. Kailangan may kaakibat na just compensation o tamang kabayaran. So para masimulan, nagdeposito muna yung DPWH ng 1,424,850 pesos. Yun yung base sa zonal value na sinabi mo. Okay. So nag-comply naman sila sa initial step. Tapos, lumitaw na yung mga may-ari, sina spouses Darlucio. Ang sabi nila, okay, payag kami sa expropriation, pero yung presyo, teka muna. Sabi nila, dapat daw nasa 10,000 hanggang 15,000 pesos kada metro kwadrado. Kasi parang nagiging industrial na raw yung area nila. Oo, ang laki ng diferensya, di ba? 3,450 versus 15,000 potential. Kaya syempre, humantong ito sa korte, yung Regional Trial Court or RTC, nagtalaga sila ng Board of Commissioners. Sila yung inatasang mag-aral, ano ba talaga ang tamang halaga nito? Ang naging rekomendasyon nila, 15,000 kada metro kwadrado. At malaking factor dito yung isang katabing property. May kaso din doon, tinawag na Hobart case. 15,000 din per square meter ang naging just compensation doon. May precedent na pala kumbaga sa katabing lupa. Parang ganon. Kaya lang, syempre, tumutol ang gobyerno, DPWH. Iginigiit pa rin nila yung zonal value. Sabi nila, residential lang naman daw yung classification ng lupa based sa tax declaration. Tapos may mga informal settlers pa raw sa paligid. So nagka-argumento na talaga sa halaga. Ano ang naging desisyon ng mga mababang korte? Sa RTC muna. Yung RTC, pinagbigyan nila yung 15,000 per square meter. Sabi ng RTC, eto yung fair market value. At parang kulang daw yung ebidensya ng gobyerno para pababain pa ito. Hindi raw nila napatunayan yung mas mababang halaga. Okay. Umakyat ba ito sa Court of Appeals? Oo, umakyat sa CA. At ang desisyon ng CA, kinatigan din nila yung 15,000 per square meter. Dinepensakan nila yung paggamit ng Hobart case bilang basehan kasi daw magkalapit yung mga lupa. At saka hindi na raw talaga sapat na basehan yung zonal valuation na, alam mo na 2003 pa. 2007 kunuha yung lupa, ang layo na sa panaman. Makes sense. Parang outdated na nga yung zonal value. Exactly. May binago lang yung CA sa computation ng legal interest, pero yung principal amount na 15,000 kinatigan nila. So, dalawang korte na ang nagsabi na 15,000. Naturally, umakyat ito sa Korte Suprema. Ano na yung naging main issue doon? Ang issue talaga sa Supreme Court, tama ba yung 15,000 per square meter bilang just compensation? Yun na yun. Mariing sinabi ng gobyerno, represented by the Solicitor General,
na hindi dapat ibase sa hubat case. Dapat daw mas binigyan ng timbang yung zonal value, yung classification, at yung sinasabi nilang may informal settlers. Ano naman ang kontra-argumento ng mga Darlusyo? Sila naman, syempre, pinanindigan nila na tama yung desisyon ng RTC at CA. Hindi na raw talaga makatarungang gamitin yung presyo ng lupa 10 taon na o higit pa ang nakalipas. Napapanahon daw yung 15,000. At ang pinakahihintay natin, anong hatol ng Korte Suprema? Doon sa GR number 227960, July 24, 2019. Petition denied. Pinagtibayan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals. So, nananatili yung 15,000 kada metro kwadrado bilang just compensation para sa lupa ng mga Darlusyo. Talaga? Pinanindigan talaga nila yung 15,000 pesos. Ano yung mga pangunahing dahilan nila? Well, una, may general rule kasi na kapag yung factual findings ng RTC at CA ay magkatugma, nirerespeto na yan ng Korte Suprema. Bihira na nilang baguhin yan, maliban kung may malinaw na pagkakamali. Pangalawa, at eto yung pinaka-substantial siguro, nilinaw nila ulit yung ibig sabihin ng just compensation. Hindi raw ito yung kikitain o pakinabang ng gobyerno sa lupa. Ang basehan daw dapat ay yung buo at patas na katumbas ng nawala sa may-ari. Kumbaga, full and fair equivalent of the loss. Dapat tingnan from the owner's perspective. Okay. Importante yung distinction na yon. Hindi yung gain ng gobyerno, kundi yung loss ng may-ari. Ama, nakita rin ng Korte Suprema na nasunod naman daw ng RTC yung mga batayan sa ilalim ng batas, yung Republic Act 8974. Ito yung specific law for government infrastructure projects. Tiningnan daw yung location, yung actual use, yung presyo ng mga katabing lupa, dito na pumapasok yung Harbord case, at ibang pang-relevant factors, hindi lang basta zonal value. So, hindi pala absolute ang zonal value. Isa lang siyang factor. Exactly. Isa lang siya sa mga factors na kinoconsider. Ang pag-determine daw ng just compensation ay isang judicial function. Meaning, trabaho ng korte na timbangin lahat ng ebidensya at mag-exercise ng judgment. Hindi ito mechanical calculation lang based sa zonal value. Gets ko. Binigyang diin din ng SC na hindi na nga raw makatarungan gamitin yung presyo noong 1997 na siyang basehan ng 2003 zonal value para sa pagkuha ng lupa noong 2007. Ang layo na talaga. Kaya relevant daw talaga yung Hobart case dahil mas recent at magkatulad yung sitwasyon. At yung tungkol sa informal settlers? Ayon. Sabi ng Korte Suprema, wala naman daw sapat na ebidensyang naipresenta ang gobyerno na yung mga informal settlers ay nasa mismong property ng mga Darlusyo. So hindi rin yon naging valid na rason para pababain yung halaga. Malinaw na malinaw. So mula sa kasong ito, Republic versus Spouses Darlusyo, kitang-kita na ang pagtukoy sa tamang kabayaran ay hindi simpleng pagtingin lang sa zonal value. Masalimot pala talaga itong proseso sa korte. Oo, isang masusing proseso talaga. Tinitingnan ng lahat ng factors sa panahon mismo ng pagkuha. So may ilang mahahalagang aral tayong mapupuyot dito. Sige nga, ano-ano yon? Una, yung konsepto ng just compensation. Dapat ito buo, tunay, sapat at patas matatumbas ng halaga ng ari-arian na nawala sa may-ari. Hindi kulang, hindi sobra. Okay, patas dapat. Pangalawa, multiple factors ang basehan, hindi lang zonal value. Kasama dyan ang lokasyon, classification, current use, presyo ng mga katabing lupa o comparable sales at iba pang standards sa ilalim ng RA 8974. Importante, nasa korte ang huling pagpapasya, based sa lahat ng ebidensya. Hindi pwedeng zonal value lang talaga. Pangatlo, time of taking matters. Critical ito. Ang halaga ay dapat based sa panahon kung kailan kinuha ng gobyerno ang ari-arian o kaya nung final yung expropriation case. Hindi pwedeng based sa presyo 10 taon na ang nakalipas. Makes sense. Dapat current value. At ang pangapat? Pang-apat, judicial discretion. Ang pagtatakda ng just compensation ay kapangyarihan ng korte. Hindi ito isang mechanical o administrative process lang na susundan lang ang isang formula. Kailangan ng masusining pag-aaral at pagpapasya ng hukom. Malinaw ang mga aral na yan.
At ito siguro ang nag-iwan ng tanong para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon. Sa tingin mo, paano kaya masisiguro yung tamang balanse? Sa isang banda, kailangan natin ng infrastruktura para umunlad. Sa kabilang banda, paano maproprotektahan yung karapatan ng ordinaryong mamamayan sa patas na kabayaran para sa kanilang pinaghirapang ari-arian? Mahalaga ang iyong opinyon. I-share mo naman ang iyong komento sa baba at i-favorite na rin ang ating usapan ngayon. At syempre, para lagi kang updated sa mga susunod pa nating paghimay sa mga importanteng kaso at issue, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!